Ito na nga po pala yung karugtong na pauwi na nga pala kami ng San Jose galing nga ng Gabaldon. Bali nag-stop over nga kami dito sa 7-Eleven sa May Rizal. Gawa ng sobrang haba na din kasi ng binyahe namin at kailangan din naming magpahinga. At ito nga si Alab galing nga sa pag-iyak. Gawa ng nakikipag-agawan nga siya sa ice cream dun sa may counter hindi naman yun sa amin. Kaya ito nga't bumili nga silang mag-ama. And finally nga po, nakauwi na nga rin po pala kami. Grabe, sobrang haba nga din ng binyahe namin at sa sobrang pagod ko nga nakatulog na nga ako. Gabi na nga rin po pala ito at kaya pagkagising ko nga, eto na nga lang din yung hinarap ko. Pinut away ko na nga lang din po yung mga bit-bit naming gamit para naman maisinop na. Grabe nga din yung naging pagod ng katawan ko. Simula nga nung dumating nga kami, hanggang sa naggabi nga hindi na nga ako lumabas ng kwarto. Bali ang ginawa ko na nga lang nag-shower tapos natulog na nga lang ulit. Bumawi nga lang din ako sa tulog gawa ng hindi ako nakatulog ng maayos nung nasa bahay nga ako. Panibagong araw na nga rin po pala ito at ito na nga yung kaganapan na makauwi nga kami dito sa San Jose. Inaya nga kami ni Papa A na lumabas. Gawa ng kaya pala ako nanlalambot at sumasakit ang ulo. Bumagsak pala sa 90/50 yung aking blood pressure. Kaya nga inaya kami ni Papa A na lumabas para nga daw kumain ako ng madami. Siyempre nga hindi papahuli itong isialab. Siyempre playtime niya na naman nga ngayon. At eto nga isinakay na nga siya ng papa niya dito sa may carousel. Habang nag-e-enjoy nga dito si Alab sa may carousel, eto nga naman naglibang nga din ako dito. Sa tuwing pupunta nga kami dito, ewan ko ba't nahihilig nga ako dito sa nag-i-scoop ng chocolate. Nung nakaraan nga kasi sobrang dami nga nung nakuha ko. Pero ngayon nga, 3 piraso nga lang din yung nakuha ko at medyo inalat-alat pa. Nakasalamin nga pala ako ng mga oras niyan, gawa ng masakit talaga yung ulo ko. Minsan kasi pag sumasakit yung ulo ko, konektado nga sa mata. Kaya pag nagsasalamin talaga ako, medyo nakaka-relax tapos mabawasan yung sakit ng ulo ko. O kaya naman, konektado nga sa pagbaba ng dugo ko. Andito na nga pala kami sa second floor at sumakay nga kami dito ni Alab. Sabi ko nga ako naman muna yung sasama kay Alab at nang hindi naman puro si Papa A. Subukan ko nga rin naman kung sumakay dito, titingnan ko nga kung masaya ba. At nang matapos nga naman kami doon, dito nga kami sa may food court. Binila na nga ni Papa A dyan si Alab ng fries niya. At saka hindi ko na matandaan kung ano yung kasama nun. At ito naman yung in-order namin, yung ramen at saka yung tonkatsu. Tingnan ko nga lang kung hindi pa tumaas talaga yung dugo ko dito sa mga kinakain ko. Habang ini-edit ko nga ito, natatakam nga na naman ako. Nakakapagtulo kasi ng laway. Grabe, ang sarap nga nitong ramen nila dito sa may taas. Sa may food court nga lang pala yan, sa may Walter Mart. At itong kay Papa A nga medyo spicy. Yung sa akin naman creamy. Nang mabusog na nga kami, uuwi na nga lang din kami. Gabi na nga rin kasi ng mga oras nga na to. And fast forward na nga po ito, panibagong araw nga na naman ito. Umagang umaga pa nga lang dyan, ito nga ang inatupag ko nga naman yung uwi nga naming sibuyas. Ganito nga po pala yung ginagawa ko para humaba nga po yung buhay ng sibuyas. Pinahingi ko nga lang pala kay kuya ko itong ginagamit kong leteng. Gawa nang wala naman ako mabilan dito sa amin ng tinitingi nga lang. Mas mainam nga kasi na ganito yung ginagawa. Tapos isasabit mo nga lang siya, ihahaba nga talaga yung buhay ng sibuyas. Gawa ng kahit may mabulok nga dyan, hindi nga magkakahawahan lahat. Natutunan ko nga ito kila nanay. Gawa nga ng pag-anihan nga sa amin, nagtatali nga sila ng sibuyas tapos ibibitin para nga humaba yung buhay. Yung kulay puti palang sibuyas, galing nga pala yan kay Maggie. Thank you nga pala Maggie sa sibuyas. At ito nga namang kulay pula, ito nga yung inani namin dun sa likod bahay nila nanay. Organic nga pala tong mga sibuyas nga na to, gawa ng hindi naman siya na-sprayhan. Tapos yung kay Maggie yata, yun pala yung thesis na ginamit niya. At eto na nga pala lahat yung sibuyas na naiuwi ko. At natapos ko na nga rin palang isang itali. Tapos isinabit ko na nga lang dito sa hindi naman laging dinadaanan ng tao. Ang bandang hapon nga, wala nga kaming magawa sa bahay. Kaya nga gumawi kami dito sa Kamanaksakan. Nakita ko nga itong mga puno nila ng malunggay na napakadami ng bunga. Hagod nga pala tong kinukuha ko. Kaya eto nga't kumuha na nga ako para nga mailuto. Bibili na nga lang ako ng iba pang gulay na pwede ko ang ihalo dito tapos iluluto ko na nga lang siya. Pakbit nga lang din pala yung luto na ginagawa ko nga dito. Marami-rami nga din pala itong kinuha ko, gawa ng bibigyan ko nga din pala sila ate. Ang kainaman nga dito kukuha ka nga lang dito sa puno niya at may libreng ulam ka na nga. Ito nga lang din yung kagandahan dito sa bukid. Dahil nga pag may tinanim ka nga, meron kang aanihin. Pero hindi nga naman ako yung nagtanim dito kaya makikiani na nga lang ako. Nang marami-rami na nga din akong nakuha, ito nga uuwi na nga rin pala ako. Another day na nga rin po pala ito. Ito na nga pala yung kinuha kong hagod. Ito nga't binabalatan ko na nga siya at iluluto ko na nga para sa ulam nga namin sa tanghalian. At bumili na nga rin pala ako dyan ng mga iba't iba pang gulay para naman maisama. Ito nga pala yung pakbitin na isang plastic tapos nagdagdag na nga lang ako ng ampalaya.
3 piraso nga pala ng kamote yung ilalagay ko nga dito. Gawa ng gusto ko nga din kasi maraming kamote pag nagpapakbit nga ako. At dinamihan ko na nga rin pala yung hiniwa kong kamatis. Dahil gusto ko nga sa pakbet yung sobrang dami ng kamatis. Yung bang tipong namumula yung sabaw. Kapag ka nga po nagluluto ako ng pinakbet, ginigisa ko nga po talaga yan. Mas bet ko nga po kasi yung luto ng pinakbet na ginigisa kaysa po yung sabay-sabay silang pinakukuluan. Eto nga't nakaluto na nga rin pala ako. Eto nga't linggo na nga pala dito, nagsimba nga rin pala kami. Pagkatapos naman namin magsimba, dumaan kami sa Dunkin Donut para bumili ng merienda at pupunta nga kami sa sementeryo. Gawa ng birthday nga nung papa ni Papa hindi nga siya nakapunta at may duty nga siya. Kaya ngayon, at may oras nga siya, dumalo nga naman siya sa papa niya. Medyo lumayo nga kami dyan kay Papa at binigyan nga namin siya ng oras para naman makausap na yung puntod ng papa niya. Habang si Alab nga dito nga't lakad ng lakad ginawang playground itong sementeryo. Kaya ito naman ako for the sunod naman dito sa batang makulit na at gawa ng kung san nga siya nagpupunta. At hanggang dito na nga lang din pong muli yung aming video. Maraming salamat po sa mga nanonood. Bye bye!